Possible din naman kapag matagal na basa ng isang lalaki is meron kang relationship issue. Alam niyo po, relationship problems or feeling anger doon sa partner mo is pwede pong makaapekto yan sa iyong sexual performance. Kaya kapag may issue kayo with your partner, pag-usapan agad. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo at sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting at kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel and also wag niyo na rin po sana kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another concerned video po. Ang sabi niya is, Miss Che, ask ko lang, since dumating si wifey after namin maging LDR for 3 years, ang tagal ko ng labasan. Minsan, hindi pa. Mariang palad lang ako or masturbation. Since nung wala si wifey. Yes, totoo po yan. Isa po sa disadvantage kapag nasasanay tayong magmariang palad, magsarili or magsulo. Minsan, hindi na natin nakukuha yung climax kapag tayo ay may partner. Isa sa maaring dahilan kung bakit matagal kang labasan is because nasanay na yung katawan mo na nagsasarili ka. Kapag nasanay po ang katawan natin na nagsasarili tayo, nadidevelop po talaga dyan yung delayed ejaculation or yung tinatawag nilang anorgasmia. Pwedeng physical or psychological factor ang pinanggagalingan nito. Minsan, kahit libog na libog ka na dun sa isang tao, sobrang attracted ka na dun sa isang babae, pag nakipagtali ka sa kanya, hindi ka nilalabasan or ang tagal mo bago makatapos. Kasi nga, sanay ka ng magmariang palad. Nakaprogram na sa katawan mo yan. Nakaprogram na sa isip mo yan. Now, ano bang dapat mong gawin para maibalik mo yan? Kasi yung 3 years na naging dependent ka sa pagmamariang palad, mahihirapan ka talagang makarecover or maibalik yung dati mong nakagawian kapag kasama mo si Mrs. So, number 1, ang gawin mo, pasok-labas, pasok-labas. At once na napagod ka na doon, tapos ang tagal mo pa rin, so ang gawin mo, once na nilabas mo, laruin mo muna yung iyong junjun. Then, kapag malapit ka ng labasan, ibalik mo uli kay Mrs. Bakit mo gagawin na magsarili uli? Dapat nga, iniiwasan mo yon. Kasi nga, dun ka na-stimulate. So, ang gagawin mo, dahil pagod ka na, kakapasok, kakalabas, kailangan i-masturbate mo muna si Junjun, then, ibalik mo uli kay Mrs. So, ganun lang ang magiging routine mo. Dahil dun ka nga nalilibugan o dun ka na-stimulate, kaya kailangan gamitin mo pa rin ang pagmamariyang palad mo. Now, kung itatanong mo naman sa akin, bakit hindi ko pa ituloy-tuloy? Dun nga ako nakakatapos. No, para magkaroon ng ibang sensation or ng ibang feeling yung ari mo, kailangan ibalik mo siya kay Mrs. Hindi dapat siya maging dependent all throughout doon sa pagmamariyang palad mo. So, kapag nasanay uli yung katawan mo, yung isip mo ng ganong sistema, babalik uli yan sa dati. Pero sa umpisa, kailangan tulungan mo yung sarili mo kasi nga 3 taon kang naging dependent sa pagsasarili. Kailangan nakausapin mo si Mrs. sa ganitong usapin para mas maintindihan niya at hindi magdulot ng pag-aaway sa inyo. Number 2, possible na meron kang medical condition. Ano ba yung mga medical condition na pwedeng makaapekto kung bakit matagal kang makatapos? Yan yung mga diabetes. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Number 3, possible din naman kapag matagal na basa ng isang lalaki is meron kang relationship issue. Alam niyo po, relationship problems or feeling anger doon sa partner mo is pwede pong makaapekto yan sa iyong sexual performance. Kaya kapag may issue kayo with your partner, pag-usapan agad at resolbahin ang problema. Another thing kung bakit matagal kang makatapos, pwede rin namang nagde-develop ka ng depression. Kapag ang isang tao po ay may depression, pwede po ito magkaroon ng malaking impact sa libido ng isang tao. Ang libido po ay very important sa atin yan. Hindi lamang pagdating sa usaping
sex, but also sa pang-araw-araw nating gana sa buhay. So, kaya pag nagde-develop po tayo ng depression, maapektuhan talaga yung sexual function natin. Including dyan, yung delayed ejaculation mo. Even anxiety or stress, malaking impact po yan. Malaking epekto po yan kung bakit bumabagsak yung sex drive ng isang tao. So once nabagsak yan, of course, yung ating body's natural sexual response ay naaapektuhan. Dahilan kung bakit mahirap natin ma-reach yung orgasm. Now, kung masyado ng persistent or tuloy-tuloy na, palagi ng ganito yung nararanasan mo sa tuwing ka kay misis, nahihirapan kang makatapos or minsan wala pa, kailangan mo na ng tulong ng iba. Kailangan mong kumonsulta sa isang healthcare professional para mas ma-identify nila yung mga underlying medical or psychological problem. Nang mabigyan ka ng tamang recommendation or strategies para maagapan ito. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!